Simula sa susunod na linggo, magkakaroon na ng sariling kulungan ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na nasa Manila City Jail. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. 5 taon nang nakakulong sa Manila City Jail ang itatago na lang natin sa pangalang Len. Taong 2019, nang makulong siya na may kinalaman sa iligal na droga. Kabilang siya sa halos 100 miyembro ng LGBTQIA+ community na PDL o Person Deprived of Liberty sa Manila City Jail. Sa susunod na linggo, inaasahan na magkakaroon na ng sariling kulungan ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na nakapiit sa loob ng Manila City Jail. Nung una po, nalungkot kasi nakasanayan na po namin na andun po kami sa kanya-kanya namin pangkat. Later on, naintindihan naman po namin kasi nung pinaliwanag po sa amin ni Warden. Layunin nito na bigyang proteksyon ang dignidad at kalusugan ng mga miyembro ng nasabing grupo. Tinatawag nila itong Oplan Bahaghari. Meron po tayo dito tinatawag na Assessment and Classification Unit po, yung ACU. Pagdating po ng PDL galing sa labas at kinumit po dito sa BJMP Manila City Jail, mag-undergo po siya ng series of interviews, ika-quarantine po siya. May mga tools po tayo na ginagamit para po malaman po yung tungkol sa psychological, emotional, and criminogenic factors ng isang PDL. Nakapalo po dyan yung sexuality po ng isang tao. Maliban dito, may iba pang kakaiba sa loob ng Manila City Jail. Sa loob kasi nito, may one-stop shop na may bakery, barbershop, massage area, patahian at marami pang iba. Parang nasa loob ka ng komunidad na kumpleto na lahat. Dito sa Manila City Jail ay may one-stop shop at sa loob nito, meron silang tinatawag na Panaderia de Manila. So, susubukan nating bumili dito. Kuya, magkano tong Spanish bread nyo? Tsaka yung kababayan? Bali, yung Spanish bread po, 5 pesos po, yung kababayan po, 4 pesos lang. Okay, sige. Pabili ako ng isang Spanish bread tsaka yung kababayan. Ito yung bayad ko, kuya. Yan, keep the change. So ngayon, titikman natin itong Spanish bread. Tikman natin yung lasa. Uy, ang sarap. Ang daming palaman. At take note sila yung gumagawa nito dito sa loob mismo ng Manila City Jail. Seryoso, ang sarap niya. Tikman natin yung kababayan. Kasi sobrang fluffy eh. Ang sarap. Bukod sa panaderia, meron din sila ditong barbershop. At susubukan nating pasukin itong barbershop dito. Ayan, si Kuya na. Saktong-sakto, may ginugupitan siya ngayon. Kuya, kamusta naman yung paggugupit mo ngayon? Isa pong napakamagandang opportunity pong nabigay sa amin ng warden namin na si Sir Soriano. No? Pagka-graduate po namin ng TESDA at binigyan namin kagad kami ng isang hanap buhay rito sa loob ng bilangguan. At susubukan ko rin itong massage dito mismo sa loob yan ng Manila City Jail. Ayan, kung makikita nyo, yung mga masahista natin, no, sobrang solido at pulido nilang mag-massage. Ayan. Last station, itong patahian dito sa loob ng Manila City Jail. So nakikita natin itong sila kuya na nagtatahi ng mga damit ng pulis. Tama po ba? Okay. Kuya, kumusta naman yung pananahi ngayon? Okay lang po, actually nakakatulong din sa amin to sa labas, sa pamilya namin. Hangarin nito, nalinangin pa ang kakayahan ng mga PDL at ang kita nito ay buong mapupunta sa mga PDL at ipadadala sa kanilang pamilya. Makatutulong rin ito para sila ay malibang at mabigyang kasiyahan. Ang mga PDL ay di dapat pagkaitan ng karapatan. Minsan man silang nagkamali, pero di maitatanggi na biniyaan rin sila ng talento at karapatan na magbibigay kulay at pag-asa sa mundo tulad ng Bahaghari. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.